Kamusta at welcome sa Innovation. Ako si Nim Lackmeyer, ang inyong host. Salamat sa pagsama sa amin. Ngayon, ang Israel ay tahanan ng humigit kumulang 1.2 milyong tao na lampas 65 taong gulang. At sa kabila ng lahat, napakataas ng inaasahang haba ng buhay dito na may average na 83.8 taon. Ngayon, tinutulungan ng teknolohiya na palawakin ang mga hangganan. Tatalakayin natin ang bagong teknolohiya para sa mga nakatatanda. Pero bago iyon, narito ang mga headline. Nakilala ko si Richard na sa tulong ng bagong teknolohiya ay unti-unting gumagaling sa isa sa top na pasilidad para sa nakatatanda sa Israel. Ngayon, kontrolado na ng mga drone ang kalanghitan. Pero, kaya rin ba nilang sakupin ang karagatan? Tuklasin natin. Kailangan din nating pag-usapan ang bagong logo ng Spotify dahil kung nagustuhan mo ito, isa ka sa kakaunti. Nag-ingay online ang mga hindi natuwa, hiniling sa kumpanya na ibalik ang lumang logo. Tumatanda na tayo ng tumatanda at bagamat magandang balita ito para sa atin, nahaharap na yon ang mga healthcare system sa lumalaking hamon. Dahil paano mo aalagaan ang mas maraming matatandang pasyente kung kaunti lang ang medical staff at tumataas pa ang mga gastusin? Dito pumapasok ang iCare Innovation. Malalim ang koneksyon ng iCare Innovation sa tech ecosystem ng Israel, katuwang ang mga tech company at mamumuhunan sa pagdevelop ng bagong solusyon sa healthcare. Kasama ko ngayon si Ann Berry. Ikaw ang CEO ng iCare Innovation. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin na yon. Kumusta, Linda? Ikinagagalak kong makasama ka. Ano ang pangunahing issue na nakikita mo sa modernong pangangalaga sa matatanda na yon? Isa sa pinakamalaking hamon ay ang dami ng mga taong apektado ng mga paggamot at therapy na ito na kailangan nating likain at tugunan para sa tumatanda nating pandaigdigang populasyon. Dahil sa revolusyong industrial, nagkaroon tayo ng biglaang pagtaas sa ekonomiya at populasyon. At ngayon, kailangan nating harapin ang mga taong nabubuhay, gaya ng sinabi mo sa Israel, na may average na 84 na taon. O sa Monaco naman, halimbawa, 86 na taon. May mga pagkakaiba pero dapat tugunan ang infrastruktura at magkaroon ng mga inobasyong pangkalusugan para maalagaan ang lumalaking populasyon. Saan mo nakikita ang pinakamaraming inobasyon na yon? Ano ang pinaka-ikinasasabik mo sa mga inobasyon dito sa Israel? Marami, pero pinaka-kinagigiliwan ko ang may kinalaman sa isang napakamahalagang bahagi ng ating katawan, ang selula, at ang mga stem cell therapies na para sa akin ay parang muling paglika ng buhay. Habang tumatanda ka, nawawala talaga ang kakayahan mong lumika ng mga bagong stem cell. At ang mga stem cell ang lumilika ng mga bagong silula sa iyong katawan na patuloy na napapalitan araw-araw bawat oras. At ito ang nagdudulot ng pagkasira ng iyong mga tissue, pati na rin ng iyong utak. Kaya sa tingin ko, ang pinakamahalagang hamon ay ang harapin ang pagtanda ng ating katawan, pero higit sa lahat ng ating utak na siyang kakayahan nating makipag-ugnayan sa ating kapaligiran. Ginagawa mo ito gamit ang hyperbaric oxygen therapy. Maari mo bang ikwento ito sa amin? Masasabi ko na ito ay isang napakatandang teorya na nabuo pa noong ika-17 siglo at muling binuhay at pinahusay ng isang mahusay na Israeli na professor na si Shai Efrati. Nagtuturo siya sa Tel Aviv University, pero siya rin ang may pinakamalaking sentro para sa hyperbaric medicine dito sa Israel, sa gitna ng bansa. Kaya ito ang pinakamalaking sentro. Pinakamalaki ito sa mundo at may pinaka-advanced na protocol, hindi lang dahil sa laki, kundi pati sa teknolohiya. Dahil ang paraan kung paano mo ginagawa iyon, hindi lang sa gamit, kagamitan at team, at kung gaano kakahusay na sinanay. May mga nagbibenta ng hyperbaric medicine na parang ito ang sagot sa pagtanda. Pero hindi nila nirerespeto ang kakaibang protocol na ito. Paano ba ito gumagana? Una sa lahat, medyo mahirap ito dahil kailangan mong maging seryoso, ito ay siyentipiko. Kailangan mong pisikal na naroroon ng ilang linggo, maaring umabot ng 3 buwan sa pangkalahatan para maturuan ang iyong katawan na baguhin ang paraan ng paggawa nito ng stem cells.
Kailangan mong mailagay ang sarili mo araw-araw sa isang hyperbaric na kapaligiran. Ibig sabihin, ang pressure na paglalagyan sa iyo ay hindi ang karaniwang atmospheric pressure sa sea level na alam natin. Parang nasa loob ka ng bagon na doble ang presyon, gaya ng nasa 10 metro sa ilalim ng dagat. Sige. Ang pangalawang bagay ay kailangan mong lumanghap ng maraming oxygen sa loob ng 2 oras, kaya 100% oxygen gamit ang mask. Pagkatapos, magpapalit ka ng 10 minutong may oxygen at 10 minutong wala gamit ang hangin sa cabin. At nararamdaman ito ng iyong katawan bilang isang sitwasyon ng krisis. Iniisip ng katawan na ikaw ay nasa isang kapaligiran na kulang sa oxygen. At para makaliak, gumagawa ito ng mga stem cell ng artipisyal na tutulong sa iyo na unti-unting maibalik ang mga nasirang tissue. At ang mga tissue ay maaring nasa iyong utak, may mga tissue ang utak, hindi lang sa iyong balat. Kamangha-mangha at napakaganda ang teknolohiyang ito. Iba talaga ang pressure sa ganitong paggamot. Kaya napapanibago nito ang iyong mga cells, pero nakakatulong din ito para magkaroon ka ng mas maraming stem cells. Halimbawa, para sa mga taong may sugat, tulad ng chronic wounds, na madalas mangyari kapag tumatanda ka at baka nadapa ka at nagkaroon ng sugat na mas matagal maghilom kumpara noong bata ka pa. Talagang nakakatulong ang therapy na ito. Talagang ito ang pangunahing issue, ito ang sugat. At mayroong nakikitang sugat at hindi nakikitang sugat at gumagana ito para sa pareho. Ngayon, ang sugat ay nangangailangan ng oxygen para maghilom. At kung kulang ka sa oxygen sa iyong katawan, maari mo talagang dalhin ang isang pasyente sa sitwasyon na hindi nagagaling ang sugat. At makikita mo ito sa diabetes, sa mga problema sa daluyan ng dugo. Sa totoo lang, hindi ako bahagi ng kumpanyang ito. Sinubukan ko lang batay sa siyentipikong paraan. Sinunod ko mismo ang protocol para mas maintindihan dahil intrigado talaga ako. Naiintindihan ko na talagang gumagana ito sa pagbuo ng stem cells na nakadepende sa oxygen at talagang nakakapagpagaling ng mga tao. At sa Israel, para sa 16 na indikasyon, kabilang ang diabetes at mga sugat pagkatapos ng operasyon, lahat ng ito ay sakop ng Social Security. Hindi mo na kailangan magbayad para sa paggamot dahil lubos na itong napatunayan. Kakaiba rin sa Israel dahil pwede mo itong mapasiguro dito. Kamanghamanghang teknolohiya ng hinaharap at Ann Berry, CEO ng iCare Innovation. Salamat sa pagsama ngayon. Salamat! Paano kung ang kinabukasan ng rehabilitasyon ay maging parang high-tech na gaming room imbes na hospital ward sa Beit Blev, Israel? Ang mga matatandang nagpapagaling mula sa paralysis at malulubhang pinsala ay gumagamit ng mga therapy system na pinapagana ng AI at mga VR headset at interactive na teknolohiya para muling buuin ang katawan at isipan. Bumisita ako sa pasilidad nila sa Rishon LeZion sa gitnang Israel at nakausap ang pasyenteng gumagamit ng makabagong teknolohiya. Kaya mahirap ito para sa iyo. Simple lahat. Pero, narito tayo sa Beit Baalev, isang tahanan para sa matatanda at recovery hospital na bahagi ng isang network na yumayakap sa kinabukasan. Inaalagaan nila ang ating mga lolo't lola, mga magulang, mga kapatid, gamit ang teknolohiya ng hinaharap. Kaya tingnan natin kung ano ang inihanda nila para sa atin. Kasama ko ngayon si Richard, isa sa mga pasyente sa Beit Blev. Richard, pwede mo bang sabihin kung anong mga inobasyon ang meron dito para sa paggaling mo? Marami kaming inobasyon dito. Isa sa pinakamahalagang inobasyon ay nasa likod natin. May kamera at malaking screen. Sa screen may 2 pindutan. Sa kaliwa, may isang tao na gumagawa ng ehersisyo. At sa kaliwa, kailangan din natin gawin ang parehong ehersisyo. Sa madaling salita, ito'y sistemang nagsasabi kung anong ehersisyo ang dapat gawin para makabawi. Oo, tama. Sige, tingnan natin kung paano ito gumagana. Sige. Sige, dito sa kaliwa, makikita natin ang isang tao na gumagawa ng mga ehersisyo at ipinapakita kung paano ito gawin. Oo. At pagkatapos sa kanan, makikita ka namin Mickey sa screen, ginagawa mo rin ang parehong mga ehersisyo,
Pero tinitingnan kung tama ang ginagawa mo. At kita mo, nandyan pa rin yun. At ngayon, kinukore ka na. Kaya mula 46%, naging 100% ka na. 100%. Eksakto. Ang programa ay planado para sa kanya, lalo na para sa kanya, para sa problema niya sa paggalaw at sa kahinaan ng kanyang mga braso at mga binti. At halos araw-araw niyang ginagawa ang programa pagkatapos ng physical therapy ang gamutan. Kaya nung dumating si Richard sa ospital, halos paralisado ang 4 niyang mga paa at kamay. Kaunti lang ang galaw niya at lahat ng kilos niya ay hindi niya makontrol. Ngayon, nakakagulong na siya sa kama mag-isa, nakakatayo na siya mag-isa, nagsimula na rin siyang maglakad. Gamit ang walker at lahat ng kilos niya ay talagang gumaganda na. Hindi lang yan ang inobasyon dito sa Bait Blev. Bukod sa sistemang para sa pisyoterapya at paggaling ng pasyente, may Cognishine din na nag-aalaga sa kalusugan ng pag-iisip. Isang digital therapy platform ito na nagpapahintulot sa mga therapist gumawa ng personalisadong mga ehersisyo para sa kognisyon, pagsasalita at komunikasyon at sa mga pasyente na magsanay ng malayo habang nasusubaybayan ang progreso nila sa real time. Nagpakilala rin sila ng VR headsets sa occupational therapy sessions. Hindi lang para sa ehersisyo, kundi para bigyan ng pagkakataon ang mga pasyenteng may limitadong galaw o may terminal na sakit na makapaglakbay at matupad ang mga pangarap habang nasa kama sa ospital. Ginagamit namin ang VR technology na ito para sa therapy. At may isang pasyente, isang babae na medyo nalulungkot, at ipinakita namin sa kanya gamit ang VR technology ang dati niyang bayan at sobrang natuwa siya, naging emosyonal siya. At lahat kami ay naging emosyonal. Hindi namin kayang manahimik habang nakikita siyang umiiyak at nasasabik sa tour na maaari mong maranasan. Ang teknolohiya, sa palagay ko, nandito na talaga. Pero minsan parang napakalayo nito sa kanila dahil karamihan sa kanila ay hindi lumaki na may teknolohiya. Kaya parang isang oportunidad ito para sa kanila, alam mo yon, na maging bahagi ng isang bagay at makita na hindi lang ito para sa mga kabataan. Para rin ito sa kanila. Hindi ito nakakatakot, masaya pa nga. At sa lalong madaling panahon, magbubukas na kami ng unang interactive immersive room para sa mga nakatatanda dito sa Beit Belev sa Rishon LeZion. Isang multi-active sensory space na pagsasamahin ng paggalaw, emosyon, at magdadala ng iba pang aspeto at benepisyo ng teknolohiya. At syempre, lahat ng ito ay iangkop at babagay sa pasyente ng aming therapist. Hindi lang basta teknolohiya ito. Para kay Richard at sa iba pang pasyente, naging tagapagligtas ang Beit Blev. 2 buwan na rin mula nang siya ay tuluyang naparalisa. Sa tingin mo, nakatulong ito? Mayon himala ang ginawa nila. Talagang himala ang nagawa nila. Siyempre, gusto namin agad gumaling si Richard. Para sa milyon-milyong umaasa sa ini-inject na gamot, ang pang-araw-araw na buhay ay hindi nagtatapos sa botika or refrigerator. Dinadala ang mga gamot sa trabaho, paaralan, paglalakbay, mga aktibidad sa labas at saan man dalhin ng buhay. Ngayon, ang init, araw, sasakyan, bag at pabago-bagong paligid ay maaring magdulot ng problema sa mga nagpoprotekta ng gamot na kailangan nila. Narito ang temperaments, praktikal at madaling dalhin na solusyon para sa araw-araw. Kaya para sa dagdag na impormasyon, kasama ko si Brenda Zaidling, VP ng Marketing ng Temperaments. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Maraming nag-aakalang maliit lang ito, pero marami talagang naaapektuhan araw-araw. Ilan kaya ang nakararanas ng ganitong issue araw-araw? Kaya, nakabuo kami ng teknolohiya para sa daan-daang milyong tao sa buong mundo na nag-i-inject ng mga gamot tulad ng insulin, epinephrine, GLP-1s gaya ng Ozempic at mga biologics. Maraming gamot na ini-inject ngayon
At ang mga may malalang sakit ay marami ng kailangang asikasuhin. Pero hindi nila alam na ang problemang ito na madalas hindi napapansin ay maaring makaapekto sa kanila at sa kanilang mga gamot kapag hindi nila ito naalagaan ng tama. Kaya kung hindi na itatago ang gamot sa tamang temperatura, gaano kalaki ang posibilidad na tumaas ang panganib ng mga komplikasyon sa kalusugan? Kaya hindi napapansin ng mga tao na para itong isang hindi nakikitang problema. Sobrang hindi ito nabibigyang pansin. Inaalagaan ang mga gamot sa pamamagitan ng paglalagay sa refrigerator hanggang makarating ito sa mga botika. Pero kapag naibigay na ito sa mga pasyente sa botika, ang mga tao na ang may responsibilidad para sa sarili nila. At hindi nila namamalayan na kahit sa napakaikling panahon lang, kung hindi ito naalagaan. At kapag ito ay nalantad sa matataas na temperatura, tulad ng matitinding init dito sa Israel tuwing tag-init, maaaring masira at mawala ng bisa ang mga gamot nang hindi nila namamalayan. Hindi ito isang bagay na nakikita nila. Mayroon bang mga numero kung ilan ang mga buhay na naililigtas ninyo dahil sa inyong mga solusyon? Sa ngayon, meron kaming daan-daan, libu-libong tao sa buong mundo, 10,000 tao sa buong mundo ang gumagamit ng aming mga solusyon. At kaya naming magligtas ng buhay ng mga tao tulad ng mga taong umaasa sa mga gamot tulad ng epinephrine, halimbawa para sa mga taong may allergy. Gamit nila ang epinephrine para mailigtas ang kanilang buhay. Kung wala silang dalang EpiPen na gumagana, maaari silang mamatay. At hindi nila alam na ang epinephrine, lalo na, ay napaka-sensitibo. Hindi ito pwedeng ilagay sa ref. Sensitibo ito sa sikat ng araw. Laging itago ito sa room temperature. May kanya-kanyang buhay ang mga tao at nagbibiyahe sila. Kaya dapat nilang dalhin palagi ang epinephrine para laging handa. Hindi nila alam na kapag kailangan na nila ito at hindi ito naalagaan, posibleng hindi ito gumana. Kahanga-hanga, lalo na't naiisip ko na mas marami pang tao ang mga ngailangan mag-inject ng sarili nilang gamot sa hinaharap. Tiyak na maraming buhay ang maliligtas ng solusyong ito. Salamat, Brenda Zeitlin, VP Marketing ng Temperament, sa pagsama sa amin. Salamat din. Lumayo muna tayo sa teknolohiya para sa matatanda. Binago na ng autonomous na drone ang labanan sa himpapawid at ngayon pati sa dagat. Mahalaga ito dahil sa tumitinding tensyon sa Iran at patuloy na pag-aalala sa mahalagang ruta ng kalakalan sa dagat, ang Strait of Hormuz. Ngayon, iniisip ng militar kung paano protektahan ang mga estratehikong daanan ng tubig at pandaigdigang ruta ng pagpapadala. Maaring hindi malalaking barkong pandigma ang sagot, kundi mga autonomous na sasakyang dagat na pinapagana ng AI. Para sa dagdag na impormasyon, kasama ko si George Wallner, tagapantatag at CTO ng Magnet Defense. Salamat sa pagsama ngayon, George. Tuloy-tuloy na tayo dahil gumagawa ka ng autonomous na sasakyan dagat at sinasabi mong makakatulong ang mga ito sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Paano mo gagawin ito? Nag-iba na talaga ang paraan ng pakikidigma. Nagbago na ito at nagbigay ng kalamangan sa maliliit at magkakahiwalay na kalaban. Sila ay determinado at nag-invest sila sa napakaraming maliliit na tawagin na nating mapanganib na bangka. Sa kipot ng Hormuz, tinatawag namin itong Mosquito Fleet. Ang mga sasakyan nito ay nagkakahalaga ng 20 hanggang 30,000 dolyar at may sakay na maliliit na misil, mga machine gun o mga granada launcher. Ang problema ay tradisyonal na namumuhunan ng mga hukbong dagat sa malalaki, mamahalin at mahirap palitan ng mga kagamitan. Nasa panganib ang mga kagamitang ito dahil sa maliliit na sasakyan kapalit ng maliit na benepisyo. At iyan ang dahilan kung bakit makikita mong ang mga makapangyarihang hukbong dagat, kabilang na ang US Navy, ay umiiwas sa mga choke point na ito kung saan limitado ang kanilang galaw, masyadong kaunti ang kanilang mga opsyon, at talagang masyadong mataas ang panganib na kanilang haharapin. Ang solusyon na aming pinagtatrabahuan ay ang pagkakaroon ng mas magkakahiwa-hiwalay na puwersa, maliit para maging mabilis at maliksi, sapat na mura para makabili ng maramihan, at kasabay nito, sapat ang laki para manalo sa laban. Kaya hindi namin kinakalaban ang maliit na Mosquito Fleet gamit ang kaparehong laki ng bangka,
kundi mas malaki, mga 4 o 5 beses ang laki. At ang mga sasakyang pandagat na ito ay kayang talunin ng mosquito fleet o ang mga maliliit na kalaban na ito nang walang panganib sa tao sa medyo mababang gastos pero epektibo. Kaya hindi ito nauwi sa labanan tulad ng nakikita natin sa Ukraine, kung saan palitan lang ng atake ang kanilang mga drone laban sa ating mga drone. Napatunayan talagang mali ang estratehiyang iyon. Ang tamang estratehiya ay magkaroon ng bagay na kayang harapin ang mga drone o ang maliliit na sasakyang pandagat na ito at sumpuin ang mga ito ng tiyak at may matinding puwersa. Pero hindi mo ba kakailanganin ng mas maraming ganitong sasakyang pandagat kaysa sa mas malaking carrier? Mas marami pa. Mas marami pa. Ang mga tradisyonal na hukbong dagat ay nag-invest sa mga barko na naglalaman ng napakaraming yaman, kapangyarihan at napakalaking panganib. Dinisenyo sila para sa malawak na karagatan, hindi para sa makikitid na katubigan na limitado ang galaw nila. Gumagawa kami ng mas maliliit pero makapangyarihang barko. Pinapagana sila ng AI, halos otomatiko, na may mga tao pa rin sa proseso. Ibig sabihin, ang tao pa rin ang may huling desisyon pagdating sa pagpapakawala ng mga sandata. Pero ang mga barkong ito ay mabilis, makapangyarihan, at kayang talunin ang mga maliliit na kalaban. Habang kasabay nito, napakaliit ang panganib para sa sinumang tao o kahit sa anumang mahahalagang kagamitan. Dahil nauubos na ang oras, pero kakapirma mo lang ng partnership sa Hanwha Defense USA. Ano ang aasahan namin dito? Ang partnership na ito ay para mas mapalalim, pa hindi lang ang iba't ibang configuration ng mga barko at kombinasyon ng barko at missile, kundi pati na rin ang suporta sa logistics. Ang mga digmaan ay napapanalunan sa pamamagitan ng logistics at ang logistics sa mga lugar na may aktibong labanan ay isang mahalagang bahagi. Bukod pa rito, ang Hanwha ay isang pangunahing global na tagagawa ng barko at gagamitin namin ang kanilang mga teknolohiya at pamamaraan para bumuo at muling buhayin ang industriya ng paggawa ng barko sa Estados Unidos. Interesante to. Excited na kami makita kung ano ang gagawin ng Magnet Defense. George Wallner, CEO, tagapagtatag at CTO ng Magnet Defense, salamat sa pagsama mo ngayon. Maraming salamat. Ngayon, pag-usapan natin ang viral na balita sa teknolohiya na baka nakita o nainisan mo na. Ang bagong logo ng Spotify ay ikinagalit ng mga tao sa buong mundo. Matindi nilang binabatikos ito online at hinihiling na ibalik agad sa dati. Para sa karagdagang detalye, kasama ko ngayon ang correspondent ng I24 News, si Jody Nitselevitz. Jody, anong masasabi mo tungkol sa pangit na icon na ito? Sa totoo lang, medyo kitsch siya para sa akin. Pero hindi ko masasabi na nakakatroma o parang krimen sa digmaan tulad ng sabi ng iba. Alam naman natin na pansamantala lang ito at baka mawala rin sa loob ng 1 linggo o higit pa. Oo, kasi meron pa rin ako nito at iniisip ko lang palagi, naglo-load, pero dahil pala yun sa update. Pero hindi naman pala, logo lang pala talaga yon. Oo, mukhang mawawala rin ito sana sa lalong madaling panahon. Pero hindi lang naman yan ang bagong inilalabas ng Spotify. Talagang naglalabas sila ng mas marami pang AI features, mga bagay para sa podcasts, audiobooks, AI covers at remixes. Tingnan natin kung may mangyayari doon. Ano ibig sabihin nun? Parang ginagawa ng mga tao yung mismo. Or pwede kang hindi. Kaya ang mismong kumpanya ng Spotify ang gumagamit ng AI para gumawa ng covers ng mga kanta. Hindi ko alam kung magugustuhan ko yon kasi hindi totoong tao ang kumakanta. AI singer lang siya. Kaya hindi talaga yun ang trip ko, pero kanya-kanya naman tayo. At isa pa, gumagawa sila ng feature para sa mga super fan, parang exclusive na access sa concert tickets para sa mga super fans. Kaya kung paulit-ulit mong pinapakinggan ang breakup song ng Apat na Put, 7 beses maaring gamitin ng Spotify ang datos na ito para magpasya na pwede kang makakuha ng picket kay Beyonce. Ay, ang galing naman nun. At sa tingin ko, tayong lahat, kailangan natin to ngayon. Paano naman ang salitang disregard? Kasi alam ko na wala na raw ito sa Google. Hindi naman talaga, kasi kamakailan lang may mga tao na nakadiskubre na kapag ginugol mo ang salitang disregard, iniisip ng AI chatbot ng Google na utos ito, hindi bilang paghahanap ng kahulugan ng salita. Kaya ang nangyayari, parang pasensya na po. Buburahin ko lahat sa halip na ibigay ang kahulugan ng disregard. Mukhang ganito rin ang nangyari sa stop at ignore.
Kailangan nilang lampasan ang ganong problema sa hinaharap. Parang AI na salita ito para hadlangan ng mga chatbot. Sige, ayos. Kaya mawawala ang maraming salita sa ating bokabularyo sa hinaharap. Tapos may bagong telepono at ito ay teleponong buong pagmamalaking Amerikano. Ito ang T1. Anong klaseng telepono ito? Kaya ito ang Trump phone. Siyempre, Syempre, ginto ito at may pre-installed na Truth Social, syempre. Ibinibenta ito gamit ang mga slogan tulad ng dinisenyo na may Amerikanong pagpapahalaga. Kahit ano pa, ibig sabihin nun. At mukhang magulo ang paglulunsad nito. Nagkaroon ng mga pagkaantala. Lagi nilang binabago ang specs at nagtatanong kung saan talaga ginagawa ang telepono na mukhang hindi sa Amerika. Sabihin na lang natin yon. May ulat din tungkol sa posibleng pagkalantad ng impormasyon ng customer mula sa pre-order na hindi maganda. Sabi ng mga review, hindi ito kalaban ng iPhone, kundi parang gintong Android na gustong ipakitang mahal niya ang Amerika. Well, ito ay pasensya na, gintong case. Parang, ikaw, ito na, dito mo ako nakukuha. Kaya kahit papaano, ginto naman siya. Maliban sa pagnanakaw ng lahat ng aming data, kahit papaano, ginto naman siya. Salamat, Jody Nitzelovitz, sa pagpapaliwanag niyan. Hanggang dito na lang ang oras natin. Ako si Nim Lackmeyer. Samahan niyo kami ulit sa susunod na linggo para sa bagong episode ng InnoNation. Salamat sa panonood at magandang araw mula sa Tel Nitzelovitz.